Dahil ang mura ng kilo ng isdang ito, napakrib tuloy nang wala sa oras. Sinigang na baboy sana ang lulutuin ko. Syempre, doon tayo sa mura. Saka na tayo magsinigang kapag mura na yung baboy. Ginataang tambakol na isda ang lulutuin natin for today's video. Tara, let's go! Ini-slice ko na po pala yan ng 7 piraso. Nilagyan ko po pala yan ng kaunting asin. At prepare ko na rin po pala dyan yung pangmalakasan kong kawali. At nilagyan ko na rin po ng mantika. At kung nagtataka po kayo bakit ko prinito yung isda, para po sa akin mas malasa yung isda kapag prinito. Isang nakikita ko pong advantage dito ay hindi nawawarak basta-basta yung isda. At pagkatapos ko po pala iprito yung isda, isinunod ko na po yung talong. Nilagyan ko rin po ng kaunting asin yan bago ko iprito. Dahil wala tayong nabiling fresh na gata, yung sachet muna na gata ang gamitin natin. At kapag mainit na yung kawali natin, pwede na natin ilagay yung 2 sachet na gata. Isinabay ko na rin po ilagay dyan yung bawang, sibuyas, luya at saka yung kamatis. At hindi mawawala yung kaunting patis, kaunting paminta para may aroma. At kapag kumulo na yung gata natin, lalagyan na rin natin ng Ajinomoto. At kapag nailagay na natin yung mga pampalasa, halo-haluin natin ng bahagya. At kapag ganyan na po yung kulay ng gata natin, ibig sabihin luto na po yan. Lalasahan na natin ito kung swak na ba ito sa ating panglasa. At dahil swak na sa ating panglasa, ilalagay na natin yung pechay. At isasabi na rin natin yung prinito nating isda. At hindi mawawala yung sili ni haba, pampadagdag aroma. Hintayin lang natin maluto yung pechay. At yung pang finale natin nasahog yung prinito na talong. At kung nagustuhan mo po yung recipe ko na ito, wag po kayo mahihiyang i-share. At pahit na rin po sana ng follow. Hintay yung mga kabsat, Gims and George.